Yun. Ayun, papunta na kami doon sa court. Minsan tayo magbabasketball. Ang gwin dito actually talagang medyo tumatakbo-takbo kami dyan at pa-jogging-jogging kami dyan at whole court. Ay, may nakita pa tayong bilbil. Grabe, nakaka-surprise yun. Ang cute ng bird, parang gelatin lang. Hold muna. And then tingnan nyo guys, tingnan nyo. Delay up ako dyan gamit yung kanang kamay. Board. And then ring. And then, bang! Pasok na iwan si Sir Benjo dahil yun, ito na guys, basta nag-slow motion yan, shoot yan, ganyan ko siya inedit eh. And then ito, left hand layup, boom, ang gagawin nating tira at basta nag-slow motion, free throw line, pull up, tira, bang! Grabe, napakahaba ng nasa area na, so nasobrahan ko ata sa slow motion, parang yung tira dun sa good morning guys. So, ang gagawin natin ngayon ay magbabasketball tayo. Isa to sa morning routine na dapat nating ma-maintain. Kasi syempre, dapat para makabuo tayo ng 1 million peso na business at magkaroon tayo ng discipline, ay dapat magkaroon tayo ng exercise or physical activities. Kasi kapag may physical activities tayo, yung katawan natin ay magiging healthy. Pangalawa, kapag gumagalaw tayo, pinapawisan, nagre-release ng hormones sa ating brain para maging good mood tayo lagi at makapag-isip ng tama. Sige guys, start na. Is the Filipino dream still alive? Ako si JC Febre, isang entrepreneur, and I've taken on a challenge na buuin ng 1 million pesos na business sa loob lamang ng 7 buwan. I'm just an ordinary Filipino na walang malaking yaman o koneksyon. Mayroon lamang akong 10,000 pesos, isang cellphone at laptop, and with just these tools, plus my skills, knowledge, at experiences, gagamitin ko ang lahat ng to para buuin ng 1 million pesos na business. I don't know what the future holds, pero isa lang matitiyak ko, na I will do whatever it takes at hindi ako susuko hanggat hindi ko naabot ang Filipino dream. Kaya come and join me and let's discover together at ipakita na hindi imposible ang yumaman at maging successful sa ating bansang Pilipinas. Yun. Ayun, papunta na kami doon sa court. Minsan tayo magbabasketball. Court na. Kasi tayo nga nag-super. Ang ating malupit na driver. Si Sweet Labo. Kasi hindi siya masyadong makita dahil sa depth ng field. So yun. So yun, punta na kami doon. Saan yung binakayan yung bird, no? Sa binakayan kami. Doon tayo mag-start, mag-build ng momentum. Kasi kailangan, para makabuild ng discipline, 90 days straight natin siya gagawin, sunod-sunod. Okay? At araw-araw yun. Kasi kailangan natin mag-exercise. Hindi pwede magpayaman pa, hindi naka-exercise. Tama ba, no? Tama. Kaya yan, tayo na kami. Pumunta na kami sa basketball. Bye-bye. Pagas na si Sugat muna bago pumunta doon. Pagas muna tayo first na. Sugat. Nice bird.
Kami sabi mo, Bert. Ha? Oh, maglalaro na kami. Let's do this. Ito nga na agad. Paano hindi ako kapaglaro? Makakalaro sila eh. Okay na yun. Basketball na kami. Kaya yun. Ano? So ayun nga, nasa court na tayo at una nating ginawa ay tumakbo-takbo muna tayo para mag-warm up. Dapat meron tayong takbo-takbo dito dahil ito ang sabi ni paring Rocco. Bali guys, ito kahit mukha kaming penguin dito, actually talagang medyo tumatakbo-takbo kami dyan at pa-jogging-jogging kami dyan at whole court yun. May pa tayong bilbil. Grabe, nakaka-surprise yun. Ang cute nun, Bert, parang gelatin lang. So ayun, takbo-takbo na yan. Medyo bumibilis na tayo pero ako hiningal agad ako kaya babalik muna ako sa bench at kinuha yung bola para gawin ang typical warm-up ko. Bali guys, ang typical warm-up ko po pala ay 10 sa left at 10 sa right. Bali ano ba yung 10 sa left at 10 sa right? Bali 10 shots na continuous, consistent na pag-shoot at dapat ang pick up sa left ay one dribble and then left right yung foot and then vice versa din pagdating sa right. Pag dribble, pick up ng bola, right left sa foot para ma-practice ko yung pag pull up ng shot. Bali ito guys, kung mapapansin nyo, pinapractice natin dito yung form natin at wala pang masyadong stress na nangyayari dyan or wala pang nagbabantay. Kumbaga hindi siya in-game simulation. More on warm up lang, more on relax lang. Kasi ito guys, ito yung lagi kong ginagawa tuwing morning before, nung bago ako mag-stop mag-basketball. And dati nakakagawa ako ng 15 consistent each hand or each pick up. Ibig sabihin, 30 sa mid-range, 30 sa close range, and 30 sa free throw. And then, yon sa 3 points, hindi ko pa masyado na-improve. Pero yun din dapat ang goal natin. Dapat maka 30 din tayo doon. Kaya total of 30, 60, 90, 120 made continuous and consistent shoot na apat na bola. Ganun siya guys. Diba parang ang hirap? Kasi before, patira-tira lang ako dyan random. May shoulder, may close range, may corner, may top of the key, kahit saan ako tumitira. And naisip ko na parang wala namang nangyayari dito. Parang wala akong target, wala akong goal. Palipat-lipat ako ng pwesto, hindi ko na ma-master. Kaya nga diba sabi nga, dapat kung gusto mo ma-master ang isang bagay, paulit-ulit mo itong gawin hanggang sa ma-master mo siya. And ang ginagawa ko, since random at typical na shooting talaga, is hindi ko naman na ma-master. Kaya ang ginawa ko, nanood ako ng YouTube, tinignan ko kung ano nga ba yung ginagawang warm-up ng mga sikat na professional player. At ito nga yung nakita ko. Yun muna yung ginagawa nila. Nagko-close range sila para ma-warm up yung at maano yung shooting form nila. And then yun, bali tayo dyan, ang sistema natin dyan ay salsalitan kami ni Schubert. At kapag hindi pumasok, yung susunod naman, hindi pwede na ako lang din yung titira. At ang goal natin, same pa din, ganun pa din. Kaso nga lang dito, hindi natin magawa. Since kababalik lang ulit natin sa paglalaro ng basketball at hindi pa tayo ganoon na kagaya before na kaya natin mag-shoot ng 50 na sunod-sunod and 30 total each place, each spot. Yan nga guys, medyo hirap pa nga ako dyan makasampu each, 10 each. Partida, dati kayang-kaya ko continuous eh. Pero yan, nandyan na si Schubert sa free throw, ako nandun pa lang ako. Ay, nandun pa lang din, same pala kami ng pwesto dun sa baba ng free throw line. And then yun, nagtanong sa amin si Rocco, paano nga ba, ano nga ba yung weakness namin. Ang sabi namin is left hand ng weakness namin, which is left hand move and then left hand layup. So yun yung tinuro sa amin. Kunyari may babantay and then fake and then dalawang dribble, left hand layup. Fake, dalawang dribble, left hand layup. Fake, left hand dribble, dalawang dribble, isang layup. Tapos yun guys, kunyari magbabantay tayo, yan, gugulatin lang naman talaga natin yan si Schubert, hindi naman talaga natin siya masyadong babantayan, syempre para warm up na din, and then wala naman tayo sa actual game. Pero kapag actual game na yan, lagot yan, kailangan nating bantayan yan, and then kanan naman tayo, and then yun, kung mapapansin nyo, same pa din ang process. At Sir Benjo, patakbo-takbo na doon, kailangan mag-warm up kasi naka-Facebook live siya dyan. Kailangan makita yan ng na nagpa-practice siya, nagpapapawis. Dahil meron pa silang championship na naka-schedule dyan. Kumbaga para gusto rin niyang makita kung ano nga ba yung weaknesses niya at kung ano yung strength niya at dapat pa niyang gawin para kapag naglaro na sila ng actual game, ay maganda yung ipakita niyang resulta. Tsaka maganda rin naman na nagre-record tayo ng video
Mas masarap kasi kapag may motivation tayo or may mga makakasama pa tayo iba. Kagaya nito na sinishare ko sa inyo yung video na to. Gusto ko sa inyo mapakita o mapashare kung ano nga yung ginagawa ko sa Filipino Dream. At isa to sa ginagawa natin yung pagkakaroon ng habits at ng morning routine. At ito yung discipline na gusto nating makuha. Dahil ang favorite sports ko ay basketball, volleyball, table tennis. Yan yung mga favorite sports ko. And then, since sa amin, mas malapit ang court kaysa sa table tennis. Walang table tennis sa amin. Malaking pag volleyball naman, mahirap naman dahil ako lang mag-isa. Ito yung pinili natin, which is basketball. Kasi dito sa basketball, kahit mag-isa ka, mag-shooting ka lang pwede. At pag may dumating, pwede ka pang may makakampi at makalaban din at may makalaro. So, yon, dito na tayo sa baseline. Sa may left baseline tayo. Isang fake. And then, one dribble, and then pull up na tayo. Pull up shot. Then yun, medyo inuhaw tayo doon. Mabilis lang ating pag-inom at pinapakita natin kay Sir Benjo. At sinasuggest siya na dapat ang gamiting camera ay yung back cam. Kasi mas malinaw ang back cam kapag ginagamit sa pag-video kasi sa front cam. Okay? Yun. So yun, nandito tayo sa top of the key. Tinuturuan tayo ulit ni Rocco ng fake, dalawang dribble, shoot. Fake, dalawang dribble, shoot. Baling una pumasok, yung pangalawa hindi na naman. Well, pakahirap kasi first time ko lang maglago sa ring na to hindi pa natin gamay masyado. Kaya dapat dapat natin itong pag-practicean palalo at gawin natin itong consistent na gagawin. Kasi ito guys, bali sila, si Rocco pala yun, tsaka sila Sir Benjo. Yan, mga magagaling na mga basketball player yan. Lalong-lalo na to si Rocco dahil si Rocco Finals MVP, Site MVP, Season MVP, tapos since overall champion sila dyan, siya pa rin yung MVP doon. Bali, 4 na MVP yung nakuha niyang award. Tapos mythical 5 pa, pang 5 yun. Yan, yung time na yan. Kaya sa kanya tayo papaturo. Tapos kung ituturo niya sa atin, yun yung gagawin natin kapag nandito na tayo sa bahay natin. Kasi sila guys, ay may pasok. At every Wednesday lang sila pwedeng maglaro ng ganyan. Kaya yun yung babaunin natin. At kami naman ni Schubert, ay freelance lang naman kami. Hindi pala dapat lang. Freelance kami. And kailangan na, at may madami kaming time para gawin to tuwing umaga bago simulan ang aming trabaho or ang aming project or aming gig na ginagawa. Kung saan kami kumikita ng salapi. Okay? So, yun. Nag-break it down pa tayo dyan. And then, nagpalit na kami ng pwesto. Ako naman sa top of the key. Bali guys, ang ginagawa namin dito ay simulation kapag kung sino yung may mas magandang chance or opportunity para tumira o yung tinatawag nating libre. Kung sino yung libre yung titira at kung sino yung depensa na hindi agad nakadepensa or humabol, yun yung titira. Bali, in this case, siguro nagsasabi or nagpo-point kung sino yung titira. Ibig sabihin dun yung delay yung bantay. Then yun, tinutuloy ni Sir Benjo yung aming drills kasi siya medyo na late siya dahil mukhang matagal siya nag-warm up at late siya talaga dumating dahil naghatid pa siya sa kanyang misis. So, yon, pag fake, dalawang dribble, tira. Pwede itong left and right. And in this case, ginagawa ni Schubert ay puro left. Para mas, syempre, para mas lalong magamay niya at mas tumibay siya at mas gumaling siya sa left. Bantay. Yan, ako naman right. Tira, left. Uy, kahit saan na lang, right. Kaso wala talaga nagpapapasok. Kaya guys, may highly suggest talaga na dapat kapag nagdi-drills kayo or nagpa-practice, dapat ginagawa nyo parang in-game simulation or parang nasa laro talaga kayo. Kasi kapag nag-warm up kayo or nag-drills kayo or nag-practice kayo mag-basketball, tas nakatayo lang kayo, kagaya ng unang-una natin ginawa na drills, yung sinasabi ko sa inyo na short range, mid-range at 3-point range, ay parang relax yun. Kumbaga parang stress-free, walang bumabantay sa'yo. Hindi naman nangyayari yun madalas kapag in-game ka na, di ba? May bantay ka na kasi. May kakampi ka na dapat pasahan kung sino libre. At may teamwork na kayo ginagawa at strategy. Kaya gawin nyo maganda ito. Nagdidrills kayo na parang nasa totoong laro talaga kayo. Bali ito guys, ang ginagawa na natin dito is nagsushooting na tayo. Yan. Same pa din ang ating drills. In-game situation pa din. Dribble, dalawang fake, dalawang dribble, pull up. Fake, dalawang dribble, pull up shot. Fake, dalawang dribble, pull up shot.
Then dito, tinuturo ni Rocco kung ano yung next natin gagawin. Yan. Fake muna and then tira. Kapag hindi nag-close out ang kalaban, itira muna, wag ka mag-hesitant. Pero kapag nag-close out ang kalaban, nag-close out siya, mag-fake ka and then dalawang dribble, shoot. Yun yung tinuturo sa atin. Kumbaga in-game situation. And tinuro niya din sa atin dito na wag tayo mag-hesitate tumira. Kasi kapag nag-hesitate tayo, patas ang chance na hindi pumasok ang tira. Kaya kapag libre, itira mo na. Mas mabuti na yun kaysa yung mag-iisip ka pa o ano. Pero syempre, in-game situation to, kaya kung ano yung makita natin or kung ano yung nakita nating flow ng defense, kung ano yung bibigay sa atin depensa, kung ano yung pwesto ng mga kakampi natin, yun yung gagawin natin, kung ano yung best opportunity doon. Kasi ganun tayo dapat. Kaya napakaganda na itong basketball para integrate natin to sa business. Kasi kagaya din sa business, 'di ba, may mga teams din tayo at yung coach, yun yung pinaka-head natin or parang supervisor natin, yung leader natin or team leader. And then ito guys, kung mapapansin nyo sa basketball, ang pinaka-goal nito is manalo. And ang pinaka-goal din natin sa business is dapat manalo. Syempre, sa basketball, meron din tayong first 5 at meron tayong second 5. Yung first 5, yun yung magagaling at yung second 5, yun yung mga sunod na magagaling na pwede nating ipamalit sa first 5. And pagdating naman sa business, ganun din. Meron tayong mga top na mga best employee at meron din tayong sumunod na mga employee din. And kung mapapansin nyo guys, sa basketball is yung coach ang nagtitimon or yung nagtuturo sa atin. Kasi ang coach ang nakakakita sa court at hindi yung player na nasa loob ng laro. Kasi guys, pansinin nyo, tingnan nyo tong basketball. Diba kapag naglalaro kayo ng basketball, hindi nyo naman nakikita lahat. Kumbaga, kapag in the game kayo or in court or on the court kayo, 'di ba? Ang hirap makita. Kumbaga, stressful lahat. Pinapansin mo lahat, nakikita mo lahat, ang dami nangyayari. Kaya hindi tayo nakakapag-strategize ng tama. Kumbaga, kung sino yung libre, kung sino yun, doon lang natin pinapasa at kung ano yung best opportunity na nakikita natin. Unlike ng coaches or ng mga team leader natin, wala sila doon sa court. Kumbaga, mas nakikita nila yung kabuuang flow, yung kabuuang game, yung kabuuang strategy or yung ginagawa ng kalaban natin at yung kabuuang opportunity na kailangan natin para manalo. Kumbaga, mas nakikita nila yon. At yun yung ginagawa niya para ma-strategize at ma-maximize yung mga player o yung tayo as employee doon sa ating court at sa ating work para manalo. Dahil yun naman talagang pinaka-goal natin is manalo. So ito guys, balik tayo dito sa ating game. Nagti 3-point contest kami dito, paikot. At kung sino yung matalo, ay siya ang bibili ng soft drinks. Kaya ito, nasa top of the key na si Rocco at kada shoot, lumilipat na ng pwesto. Si Schubert nandito nasa bandang 45 degrees ng 3 points. Nakashoot siya, pasok na naman. And then for the last, sayang, sablay. Sa Benjo, nandun na din ako, hindi ako makaalis dito. Uy, pumasok na. Yun. Akala ko hindi ako makakaalis na. Yun. Si Rocco pumasok din. Hindi rin pumasok. Si Schubert for the last, for the win. Bang! Pasok! Smooth na smooth. Rinig na rinig yung net kahit hindi nyo narinig. So yun, yan. Tapos na yung aming game. Panalo si Schubert. Bali yun. Taya kami. Kami yung bibili ng soft drinks. Bali dito, for the last na ng top, niyaya ko sa Benjo na makipag 1v1. And isang owner to pang makalaban sa Benjo. Bali up to 5 po ito. At ito, umpisahan na namin ang laban. So yun, hold muna. And then yun. Hold muna. And then tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Delay up ako dyan gamit yung kanang kamay. Board. And then ring. And then bang! Pasok na iwan si Sir Benjo dahil medyo nag-hesitant siya na bantayan ako yon. Kaso nga lang yung pangalawa, hindi pumasok at pumasok kanya, panis ako doon. Ayun, hindi rin pumasok yung kanya. And then ito guys, ako naman, boom, hindi na naman pumasok. So yun, hindi rin siya pumasok. And then yun, ito na guys. Basta nag-i-slow motion yan, shoot yan. Ganyan ko siya inedit eh. And then ito, left hand layup. Boom! Pasok! Gumana yung pinractice natin kanina. So yun. Ang score na neto guys is nasa 3-1 na to. Kahit dalawa pala yung nakikita nyo pumasok. Kasi may kinat akong video dito dahil hindi nakita yung video, may humarang. Ayokong sabihin si Rocco yun yung humarang. Pero yun, humarang siya nung time na yun. Pero okay lang naman.
Hindi lang nakita yung shot yun. Na-fall tayo dyan sa Benjo, and then yun. Ayan na. Yun, tumira ako, hindi na naman pumasok. And then yan. Winning shot na tong gagawin nating tira. At basta nag-slow motion, free throw line, pull up, tira. Bang! Grabe, napakahaba ng nasa area na. So, nasobrahan ko ata sa slow motion. Parang yung tira dun sa slam dunk na umabot ng 1 week. Yan, nakipag-apek tayo. At nakita nyo, may dala ng helmet. At dito tayo sa bahay nila Coco. Okay. Magkano contribution ko? Saan magde-declare si Ali? Ha? Yan, tapos kami mag-basketball. Pahinga na muna ako. Kaya mamaya kakain ulit. Robert na. Hindi Robert. Mamaya natin. Pagpawi tayo na naman na. Tulad marang... So, yun. Yan na lang ulit. Kakain muna tayo. Pahinga muna. Binili mo yun. Simbahan pala to, no? Ayun, bibili kami ngayon na maiinom. Samahan nyo kami. After time, basketball. Bibili kami ng 2 Coke na 1.5 at yellow. Ito po, awa na lang po ng modal pala. Ito malabo ka. Marami. After papawis. After papawis, pakita natin sa kanila. Tito Rocco yan ha. Made by Yan, Tito Rocco. made by Tito Coco. Yan, kakain na. Yan, tamang tambay lang po muna tayo dito habang pinapanood natin si Coco na nag-aayos ng kanyang bagong PCX na kulay black. Kaya yan, tignan natin. At si Schubert believe na believe at nag-aaral din paano mag-ayos ng motor. At kami ni Sacbenjo ay natatawa-tawa pa. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si JC Febre na isang entrepreneur. Tara, sama-sama nating patunayan na kaya nating matupad ang ating mga pangarap dito sa ating bansang Pilipinas. Basta may tiwala sa Diyos at matutong umaksyon. At huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa ating video. Bye-bye. Thank you!